Bakit ka nga naman pupunta sa Brunei kung hindi naman pala ready yung bansa mo in terms of its tourism infrastructure? So parang lumalabas, parang nagpapogi lang yung pagpunta ron. Handa ba yung ating tourism infrastructure to welcome this amount of tourists? Nasaan yung mga halal compliant na mga establishmento? Parang baliwala rin yung inisyatibo na yan. Matagal at malalim na ang relasyon ng Pilipinas sa bansang Brunei. 1984 nang bumisita si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Brunei para palakasin ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Makalipas ang 40 taon, nito lamang May 27 ay bumiyahe naman si Marcos Jr. pa Brunei para lumagda sa mga kasunduang may kinalaman sa pagpapalago ng ating ekonomiya, particular na sa tourism cooperation ng dalawang bansa. Ang Brunei ay isang Muslim country, pero para sa isang ekonomista, kung ang pagbisita ng Pangulo sa Brunei ay para mas makahikayat pa ng maraming turista mula sa isang Muslim country, kailangan mo nang masagot ang isang mahalagang tanong. Kaya raw ba ng Pilipinas na i-cater ang mga dayuhang Muslim na bibisita dito sa bansa? Bakit ka nga naman pupunta sa Brunei kung hindi naman pala ready yung bansa mo in terms of its tourism infrastructure? So parang lumalabas, parang nagpapogi lang yung pagpunta ron. No? Baga, hindi sincero yung pagpunta ron kasi nga, hindi naman pala handa yung infrastruktura. Kaya napakahalaga mga kababayan na bago bumiyahe, dapat alamin muna natin kung consistent ba yung objectives ng pagbiyahe natin kesa sa what is going on the ground. Sabi pa ni Bato, kailangang maging handa ang Pilipinas sakalit dumagsa man ang mga turistang Muslim sa bansa. Sa kabila nito, makakatulong naman raw dito ang Brunei para mapalago pa ang ating tourism infrastructure para maging halal compliant tayo sa darating na mga taon. The issue is this. We are welcoming many tourists from the Muslim world, no? And the issue is, handa ba yung ating tourism infrastructure to welcome this amount of tourists? So bakit ko na-mention yung kailangan yung tourism infrastructure? Kasi we need to be halal compliant para maging acceptable tayo dun sa mga turistang manggagaling sa mga predominantly Muslim countries. No? So yun yung kinakailangan dyan. So halimbawa, kung maghihipo ka ng mga turista na galing sa mga bansang maraming Muslim, and then syempre, most likely Muslim yung bibisita sa bansa mo. Pero hindi naman nila alam kung nasaan yung mga halal restaurant halimbawa, nasaan yung mga halal compliant na mga establishmento, parang baliwala rin yung inisyatibo na yan kasi madi-discourage lang yung pagpunta ng mga turista. So, Anya, dapat ay magkaroon din ng maayos na sistema para madaling malaman kung nasaan yung mga halal compliant restaurants sa pamamagitan ng mga visible sticker na nakapaskil sa mga pinto o bintana ng establishmento. Dapat may proper signages din at higit sa lahat, dapat mayroong tamang registration para sa mga halal compliant establishment. Dahil dito ay may panawagan din siya sa kasalukuyang nag-iisang Muslim senator na si Robin Padilla. Kaya nga kung nakikinig si Senator Robin, I think isa to sa mga advokasya ni Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin, magandang sana maisabatas ito na kung saan may re-require yung mga, halimbawa yung mga establishment na mga nagsiserve sila ng halal food na require them na ilagay sa signages at magkaroon ng registry ng mga halal establishments na accessible po para sa mga turista. So makakatulong po yan hindi lang sa panghimok ng mga tourist galing sa mga bansang maraming Muslim, makakatulong din po ito doon sa mga turista mismo para ma-navigate nila saan sila magkakahanap ng mga compliant na mga establishmento. Dapat rin daw ay pagtuunan ng pansin ng Department of Tourism ang pag-i-institutionalize sa mga halal compliant resort para mas mahanda ang mga ito sa pagdagsa ng mga turista mula sa mga Muslim country.